napakarami at kanyang mga acting awards. Opo, ang nag-iisang Nora Cabeltera Villamayor ay pinuspos ng biyaya ng Panginoong Diyos nang mapa sa kanyang all her properties through land titles. Sa mga bashers na patuloy na bumabatikos pa rin sa nag-iisang superstar at nagsasabi na fake news ang mga properties o di kaya ang mga balitang siya ang may pinakamaraming naipundar, we don't have time to argue with all of you. Napakasimple at humble na pamumuhay, blessed, napaka-generous at yan si Ate Guy. Amazing blessing for Miss Nora Honor at mga land titles na properties niya sa Bicol at bunga ng kanyang mga pinaghirapan na minahal at sininop ng kanyang mga magulang. Magpahanggang ngayon ay marami pa rin hindi naniniwala na 64 hectares of rice field in Bicol Province ang pag-aari ng nag-iisang superstar. Niyang pinaghirapan at ito ay sa tulong ng kanyang mama at papa ay naipundar ang sinasabing lupain nga po sa Bicol na napakalaki ayon sa kanyang official YouTube na Nora Honor Official at mapapanood po ninyo ang palayan ay 64 hectares. At ayon na rin sa kanya, awa at tulong ng Diyos ngayong taon ay naigaw na sa kanya ang mga titulo ng lahat ng ito. At ayon pa rin po sa ulat niya, 30% ng mga inaani ng magsasaka ay mapupunta pa rin sa kanya bagamat 36 na pamilya ng magsasaka ang kanyang natulungan at nagawaran na ng mga karapatan sa kanyang mga lupaing ito. At ito nga po ay sa pamamagitan ng Republic Act 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program at yun na nga po ang nag-iisang superstar ay pwedeng maupo na lamang at hindi na magtrabaho. Pagkatulad nga po ng nasabi ay 30% ng mga ani ay sa kanya ibubuwis ng mga magsasaka at napaka-generous naman po niya na ang kanyang nakukuhang buwis ay pinamamahagi niya sa kanyang mga relief operation program. Napakalaking achievement at biyaya ng nag-iisang superstar. Kanya po ito ipinagyayabang bagkus ay napaka-humble po niya. Bagamat napakahalaga ng countless awards or trophies ng nag-iisang superstar na pruweba ng kahusayan niya sa kanyang craft, ay ganun din ang unang tropeyo niyang napakahalagang ito ng tawag ng tanghalan na siya niyang naging puhunan sa kanyang tinagumpay at ang mahalaga niyang properties na ngayon ayon sa batas ay maisasalin sa kanyang legal o biological na anak, ganon din ang kanyang mga kapatid na sina Lotlot, Matet, Ian at Kiko. Ang coconut plantation, 22 hectares, ang palayan na 64 hectares ay naipamahagi sa ibang magsasaka sa pamamagitan ng programang agrarian reform, subalit marami pa ring natira na paghahati-hatian ng kanyang mga anak at ng kanyang mahal na pamilya ngayong taong 2025 sa kanyang paglisan. Ito ang mga naiwan ni Ate Guy sa kanyang mahal sa buhay na inaasahan naman ng marami na ito ay kanilang papangalagaan at higit sa lahat ay iiwan ng legasiya ng nag-iisang superstar ang kanyang kabaitan ay patuloy nawa o maipagpatuloy nawang ipalaganap ng kanyang mga anak at ang mga susunod pa nitong henerasyon. Ang kabaitan, kababaang loob at ang pagtulong sa mga nangangailangan kung saan ang superstar ay kilala bilang isang mabait na mamamayan. Love and miss you, Ate Guy. Rest in peace na po.